Magandang buhay! Kumusta kayo mga bata? Ako si Teacher Aisa at narito akong muli upang gabayan at samahan kayo sa inyong aralin sa Filipino sa araw na ito. Handa na ba kayo matuto ng panibagong kaalaman? Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay pagbibigay ng mga mahalagang pangyayari at ng lagom o buod ng tekstong napakinggan at pagpili ng angkop na aklat batay sa interes. Tara, simulan na natin ang ating pag-aaral. Sa araling ito, iyong matututuhan ang pagbibigay ng mahahalagang pangyayari, gayon din ang pagbibigay ng buod ng tekstong napakinggan at ang pagpili ng aklat na ayon sa iyong interes. Ano nga ba ang pagbubuod o paglalagom? Ang pagbubuod ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto. Ito ay paglalahad ng mga kaisipan at natututuhang impormasyong nakuha sa teksto. Ito ay hindi sulating orihinal o hindi kailangang maging sariling akda. Ibig sabihin ng pagbubuod, iyon lamang ibinibigay ang mga pinakamahalagang pangyayari, lalo na kung ito ay isang kwento o isang nobela. Kinukuha mo lamang yung importanteng bahagi ng kwento na maaring sa pamamagitan ng pagbasa nito ay mauunawaan na nila yung daloy ng kwento o daloy ng teksto. Ang pagsusulat ng buod ay mahirap gawin sa simula, pero kailangan lamang ng kaunting pagsasanay. Una, kailangan mong basahin ang buong kwento o teksto. Habang bumabasa ka, kumuha ka ng mga keywords at ilista ang mga ito. Bukod rito, kailangan mo ring tandaan ang pagkakasunod-sunod ng mga eksena sa kwento, lalo na kung ito ay halimbawa nanonood ka ng pelikula at ikaw ay may isang report na kailangang gawin. At isa sa mga kailangan mo ay ibuod ang kwento o ibuod yung iyong napanood na pelikula. Kaya habang nanonood ka, isulat mo yung mga keywords o yung mga mahalagang salita doon sa maaring sa pelikula o mahalagang pangyayari doon sa pelikulang iyong pinanood. At huwag mo ring kalimutan ang pagkakasunod-sunod nito. Maaring kang gumamit ng balangkas. Paano ba nagsimula yung pelikula? Ano ba yung mahalagang bahagi? Ano ba yung suliranin nila doon sa pelikula? Paano ba nila ito nilutas? Ano yung yung pinakakapanapanabik na bahagi ng pelikula at paano ba ito nagwakas? Gayon din kung ikaw ay kumukuha o gumagawa ng nagbubuod ng isang kwento o ng isang nobela, maaari kang gumamit ng balangkas o maaari mong isulat yung mga mahalagang pangyayari at huwag mong kalimutan ang pagkakasunod-sunod ng mga eksena. Pagkatapos, isipin mo kung ano ang magiging sanhi at bunga ng mga eksenang ito. Ilagay lamang sa buod ang mga mahalagang nangyari sa mga karakter at eksena na may malaking bahagi sa kabuuan ng kwento. Ngunit ano nga ba ang mahalagang pangyayari o mahalagang pangyayari? Ang mahalagang pangyayari ay sumusuporta sa paksa o sentrong pinag-uusapan sa isang akda na maaaring nabasa o napakinggan. Ito ang bumubuo sa katawan o nilalaman ng talata at nagbibigay ng karagdagang kaalaman o pagpapalawig ng ideya o paksa. Mahalagang matutuhan ang pagtukoy sa mahalagang detalye, impormasyon o pangyayari dahil ito ang patunay, paliwanag at paglalarawan na kailangan upang maunawaan ang isang akdang binasa o napakinggan. Halimbawa, ano ba yung mga nangyari doon sa bida? Ano ba yung kwento? Ano ba yung suliranin niya? Paano niya ba nilutas ang mga ito? Ito yung mga mahalagang pangyayari na iyong aabangan sa kwento. Ito yung mga, pansuportang detalye na magpapatatag doon sa paksa o doon sa karakter o sa tauhan ng kwento na iyong
binasa. 'Di ba yung mga karanasan ng tauhan sa kwento, yun ang nagpapatatag at yun yung nagbibigay sa kanya ng ningning bilang isang tauhan, lalo na kung napagtagumpayan niya ang kanyang suliranin. Anong kwento ang kinahihiligan mong basahin? Anong mga aklat na ang nabasa mo batay sa iyong interes o kinahihiligan? Maraming iba't ibang uri ng kwento tayong nababasa. May tungkol sa mga tunay na karanasan, sa mga paborito nating gawin, kainin o paboritong bagay. Maari ding tungkol ito sa mga tao, hayop o pangyayari. Bawat tao dito sa ating mundo ay may kanya-kanyang interes sa kung anong aklat o kwento ang nais niyang basahin. Ang lahat ng ito ay nababatay sa kung ano ang interes mong basahin. Di ba bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang gusto. Meron tayong sarili nating mga paborito o yung mga bagay na nakakakuha ng ating atensyon. At iba-iba tayo. Bawat isa sa atin ay may kakanyahan na hilig o interes. Kaya naman, maraming paraan upang ang isang individual ay makakalap ng karunungan. Ang pagbabasa ng angkop na aklat ay isa sa paraan upang malinang ang iyong kaalaman. Tiyakin lamang na ang mga aklat na pipiliing basahin ay nakadadagdag ng tamang impormasyon o kaalaman. May mga tao na mahilig magbasa tungkol sa mga sports, 'di ba? Yung mga balitang sports o halimbawa may paborito silang atleta, may sinusubaybayan silang atleta, kinukolekta nila yung mga babasahin tungkol sa kanilang paborito. O halimbawa kayo ay may paboritong banda, may paboritong singer o may paborito kayong grupo, no? Kaya ang mga binibili ninyong mga aklat o mga babasahin o magazine ay may kinalaman tungkol sa mga paborito nyong artista o paborito ninyong mang-aawit o paboritong grupo. Halimbawa, ang isang nanay naman ay malapit na siyang manganak, kaya naman ang nakapupukaw ng kanyang interes ay yung mga libro o babasahin na may kinalaman sa pagpapalaki ng isang anak o yung mga dapat niyang gawin kapag siya ay nakapanganak na. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hilig na gawin. Kaya naman, nakabatay yung mga aklat na ating binabasa kung ano yung mga nais natin o yung paborito natin. Kung ikaw ay mahilig magluto, gustong-gusto mo yung mga recipe book. Diba? Kung ikaw naman ay mahilig sa kasaysayan, ang gusto mo ay yung mga history books. Kung ikaw naman ay mahilig mag-imbento, no? Gumawa ng mga bagay-bagay na may kinalaman naman sa siyensya, ang gusto mo naman ay yung mga aklat na may kinalaman sa science. O kung ikaw naman ay mahilig din gumawa ng mga crafts o mga arts, so ang pipiliin mong mga aklat ay yung may mga kinalaman sa paggawa o pagbuo ng mga bagay-bagay. Ngayon, subukin natin kung naintindihan mo ang mga pagtalakay na iyong nabasa sa panimulang aralin sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga sumusunod na gawain. Ipabasa sa kasama sa bahay ang talata sa ibaba. So sa ating setup ngayon, ako ang magbabasa ng ating talata. At ang talata ay tungkol sa ang talambuhay ni Efren G. Peña Florida Jr. Makinig mabuti upang iyong masagot ang mga katanungan pagkatapos ng ating teksto. Si Efren Jeronimo Peña Florida Jr. ay nakilala ng mga Pilipino noong siya ay nagwagi bilang bayani ng taon ng CNN noong taong 2009. Ito ay para sa kanyang Kariton Classroom sa tulong ng samahang Dynamic Teen Company. Isinilang si Peña Florida noong 5 ng Marso 1981. Ang tatay niyang si Efren Sr. ay isang driver ng tricycle, samantalang ang nanay niyang si Lucila ay isang simpleng may bahay. Sa kabila ng katotohanan, lumaki siya sa isang lugar na malapit sa tambakan ng mga basura at maruming tubig. Nakapagtapos pa rin bilang scholar sa elementarya at sekundarya si Efren. 2 kurso ang natapos niya sa kolehiyo.
na may mataas na karangalan. Ang degree sa Computer Technology sa San Sebastian College, Recoletos at Bachiller sa mataas na edukasyon sa Cavite State University. Binuo ni Efren ang Dynamic Teen Company noong kanyang kabataan. Ito ay isang grupong pangkabataang may layuning hikayatin ang mga mag-aaral na makatulong sa lipunan at paunlarin ang sarili kaysa maging batang kalye. Ang gawain ito ng kanyang samahan ang naging dahilan kung bakit siya naging nominado sa patimpalak na Bayani ng Taon ng CNN. Mula sa napakaraming nominado mula sa mahigit 100 bansa, napili siya bilang isa sa 28 mga bayani noong 2009. Mula rito ay natira si Peña, Florida bilang isa sa 10 nominado hanggang sa siya na nga ang hinirang bilang Bayani ng Taon ng CNN noong ika-22 ng Nobyembre 2009. Ang parangal na ito ang nagbigay sa kanya ng malaking halaga na ginamit niya sa kanyang kawang gawa, ang magbigay ng edukasyon sa kariton. Ito ay mula sa aklat ng Alab Filipino 5 mula sa pahina 130 hanggang 131. Ngayon, batay o base sa napakinggang talata, sagutin ang mga katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang kasagutan sa iyong kwaderno o sagutang papel. Narito ang ilang mga kwento o mga tanong tungkol sa teksto na ating binasa kanina lang. Tingnan natin kung nakuha mo ba ang wastong sagot para sa ating pagsasanay. Para sa bilang 1, ang tamang sagot ay B. Bilang 2, A. Bilang 3, C. Bilang 4, C. At para sa bilang 5, titik A. Ngayon, tumungo naman tayo sa isa pang pagsasanay. Makikita natin dito sa Hanay A ang mga nais o interes ng mga mag-aaral o sa mga nais nilang basahin. At sa Hanay B naman, makikita natin kung anong aklat ang kanilang dapat na kuhanin. Hanapin mo ang katapat, no? Pagtapat-tapatin mo, no? Mula sa Hanay A patungo sa Hanay B. Ano ba yung dapat nilang kuning aklat upang tapatan yung kanilang interes, no? Upang may matutunan sila mula sa kanilang gustong malaman o sa kanilang sariling interes o nais na basahin. Tingnan natin kung wasto ba ang iyong sagot. Tingnan natin. Bilang 1, gustong matutuhan ni Ben ang iba't ibang uri ng mga lutuin. Dahil hangad niyang maging isang chef, ano ang aklat na kailangan niyang basahin? Tama. Letter C, aklat na naglalaman ng mga recipe. Bilang 2, isa sa libangan ni Joshua ang pagkanta at gusto niyang gamitin ang bakanting oras sa pagbabasa. Anong aklat ang mamumungkahi mong dapat niyang basahin? Ang dapat niyang basahin ay mga aklat na may kinalaman sa sining. Bilang 3, tungkol sa nervous system ang pinag-aaralan niya sa science at gustong mo pa sanang madagdagan ang iyong kaalaman tungkol dito. Anong aklat ang nais mo o dapat mong basahin? Tumpak, mga aklat na naglalaman ng siyensya. Bilang 4, napag-aralan ninyo sa araw na iyon ng kabayanihan ginawa ni Lapu-Lapu. Napukaw ang iyong atensyon sa kanyang nagawa at gusto mo pa itong madagdagan. Anong aklat ang kailangan mong basahin?
Wasto, aklat na naglalaman ng kasaysayan. Letter B. At para sa bilang 5, nais mong malaman ang maganda at hindi magandang naidudulot ng paggamit ng teknolohiya. Anong aklat ang iyong babasahin? Tama. Letter D. Aklat na may kaugnayan sa teknolohiya. At para naman sa susunod na gawain, ito naman ay ang mahiwagang bulaklak ng matandang babae. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Basahin natin. Noong unang panahon, may isang matandang babae na may magandang hardin ng mga bulaklak sa tabi ng lawa. Malapit ang matandang babae sa mga mangingisdang naninirahan sa kalapit na baryo. Madalas na bumisita ang mga mangingisda at ang kani-kanilang pamilya sa matandang babae upang magbigay ng isda, kapalit ng ilang magaganda at mababangong bulaklak mula sa hardin. Naniniwala ang mga mangingisda na mayroong angking kapangyarihan ang matandang babae dahil palaging nagliliwanag ang kapaligiran na may kasamang magandang babae at duwendeng tumutulong sa pag-aalaga ng tanim. Sinubukan nilang tanungin ang matanda ngunit sinabi nito na wala siyang kasama. Isang araw ay may mag-asawa na bumisita sa baryo. Nakita nila ang magandang hardin. Pumasok sila at pumitas ng bulaklak nang walang paalam. Nakita sila ng matanda at pinakiusapang umalis ngunit pinagkatuwaan lamang dahil sa pangit nitong anyo. Dahil sa kalapastanganan ng dalawa, ginawa silang magandang kulisap. Noon din ay nagbago ang anyo ng dalawa at naging paru-paro. Nakita na lamang ng taong bayan na may kakaibang kulisap na umaali-aligid sa mga bulaklak. Ito ay hinango mula sa link na inyong nakikita. Ngayon, ating sagutin ang mga tanong. Tungkol saan ang kwento? Ang kwento na ating binasa ay tungkol sa mahiwagang bulaklak at matandang babae. Ano ang pinaniniwalaan ng mga mangingisda tungkol sa matandang babae at sa hardin? Naniniwala ang mga mangingisda na may kapangyarihan ang matandang babae dahil palagi nila itong nakikita na nagliliwanag at may kasamang magandang babae at duwende na tumutulong sa pag-aalaga ng kanyang hardin. Sino ang bumisita sa hardin ng matanda? May mag-asawa na bumisita sa kanilang baryo at nagpunta sa hardin ng matandang babae. Ano ang ginawa ng mag-asawa sa matanda? Mag-asawa sa matanda at sa hardin. Pumitas ng bulaklak yung mag-asawa ng walang paalam at sa halip na humingi ng tawad ay pinagtawanan pa nila ang itsura ng matandang babae. Ay ang huling tanong, ano ang ginawa ng matanda sa mag-asawa? Ginawa silang kulisap, ginawa silang paru-paro noong matanda at mula noon sila ay nagpalibot-libot na sa hardin ng matandang babae. Sa pagsagot ng mga tanong na ito, ng mga mahalaga ring tanong, tayo ay maaring makubuo rin ng pagbubuod dahil ang mga tinatanong dito ay yung mga mahalagang detalye o mahahalagang pangyayari sa isang kwento. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ikaw ay may natutunan na kaalaman mula sa ating pagtalakay sa araw na ito. Ako si Teacher Aisa at maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga aralin. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayong muli. Paalam! Masayang matuto kasama si Teacher Aisa, kaya subscribe na!